Muli pong pinasabog ng mga hindi pa natutukoy na grupo ang isang tore ng National Grid Corporation of the Philippines. Nangyari po yan sa Lanao del Sur. Pinangangambahan tuloy na baka magkulang ang supply ng kuryente sa naturang reyon sa Lunes, sa mismong araw ng election 2016. Nakatutok si Victoria Tulad. Kakukumpuni pa lang ng Tower 25 sa Lanao del Sur nitong Marso matapos bombahin noong bisperas ng Pasko. Heto't binomba na naman kagabi. Hindi pa tukoy kung sino ang mga umatake. We are able to transmit the power from Agus 1 and 2 hydro facilities through the Agus 2 Baloi line. But that's the only remaining line that transmits power. Oras daw na bumigay ang Agus 2 Baloi transmission line, mababawasan ng 80 megawatts ang supply ng kuryente sa Mindanao. Malaking bagay raw ito dahil 1,200 hanggang 1,300 megawatts ang karaniwang demand sa rehiyon. Ang pambobomba sa Tower 25, ang ika-6 na NGCP Tower bombing ngayong taon. Noong Enero, binomba ang isang tower sa North Cotabato at Lanao del Sur. 3 pa ang binomba sa North Cotabato noong Marso at ngayong Abril. Dahil sa mga sunod-sunod na pambobomba sa mga tower ng NGCP, hindi matiyak ng ahensya na magiging brownout-free sa Mindanao sa araw ng eleksyon. Yan ay kahit pa inaasahan na aabot sa 245 megawatts ang power reserve sa rehiyon sa May 9. We are really worried because we were working very, very hard over the past year to clear the lines with right-of-way issues to stabilize the grid. Hindi namin ma-assure na walang ibang mangyayari na makakaantala sa pag-deliver ng kuryente sa May 9. Ang Lanao del Sur Electric Cooperative o LASURECO nagsabi na 10 bayan sa Lanao del Sur ang wala pa rin kuryente kahit sa araw ng eleksyon. Pero hindi nababahala ang COMELEC. Noong 2013, wala rin daw kuryente sa Lanao del Sur pero tumagal ang mga baterya ng PICOS machine. Yung battery is good for 15 hours, di ba? Okay lang pag sa election day, gagamitin from 5 to 6 in the afternoon. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.